Sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda sa April 14, inaasahang personal na haharap si Ramil Madriaga. Isang detainee si Madriaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City sa kasong kidnapping. Itinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant si Madriaga na nagsabing dating bagman umano ni VP Duterte at nag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang individual. We are also issuing subpoena ad testificandum to certain witnesses named by Congresswoman De Lima, no? Among those witnesses, of course, is Ramil Madriaga. So we expect to hear his testimony on our next hearing that will be on April 14. Inaprubahan ng House Justice Committee ang pagpapaigting ng seguridad sa detensyon ni Madriaga sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation o NBI at pagtitiyak ng kaligtasan nito kapag haharap sa pagdinig ng House panel. Ito ay matapos ang umano'y napaulat ng mga banta sa seguridad nito. Standard po ito sa sinumang saksi, pero mas mahalaga ito dahil may mga direktang ulat na galing mismo kay Ginoong Madriaga na may panganib sa kanyang buhay. In his own sinumpaang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo ang family mo, at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Ang takot na yon ay hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Napaparanoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari na lasunin ako. Halos hindi na ako mapakali, kuminsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs at kahit po mismo sa mga jail officers dahil sa pagsiwalat ko ng issue kay VP Sara Duterte. Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. According to Mr. Madriaga, and I quote, "Ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin," end quotation. Kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan noong October 19, 2025. Ayon naman sa House Justice Committee, kailangan makipag-ugnayan sa Korte at Bureau of Jail Management and Penology ang Kamara kaugnay ng nakatakdang pagharap ni Madriaga sa pagdinig. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.